nag-enjoy ka ba ngayon? Oo naman. Ang dami na ng tao, no? Oo nga, ang dami-dami. Glasgow Barrio Fiesta. Anong pinagkakabalahan mo dito sa Glasgow? Ngayon, nagtatrabaho ako dito ngayon as a nurse for 20 years na. Ano yung pinaka-pressure being a nurse? Yung situation ng work, yung staffing minsan. Oo. Pero okay naman kasi supportive naman so far yung mga tao dito sa Scotland. Respected, no? Ang mga Very Pilipino respected rito. ang mga nurses dito. I heard gumamit ka ng MX3 capsule for so long. Gaano na ka ba katagal na you are taking MX3 capsule? Uy, ang tagal na talaga. Kahit sa Pilipinas pa ako gumagamit na ako ng MX3. Matanong ko, bakit MX3? Kasi dito sa Glasgow, Europe, ang dami ng mga food supplements. Kasi ang MX3, nare-relax ako. Yung maganda ang feeling sa katawan. Super, believe ako sa MX3 talaga. Wow, Oo. talaga ha? Kaya loyal ako dyan. Loyal ka Oo. talaga. So, marirecommend mo ba siya with fellow nurses? Yes, of course. Maraming mga nurses gumagamit din ng MX3. MX3, dito ka bilib. Pero iba! Pag sabihin radyo, sabihin mo energy. Lindsay! Lindsay. Good morning, Panga! Good morning! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isa magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Ako nga po pala si Fiona. Pero my friends call me Fifi. Gusto ko na pong ilabas ang sama ng loob ko regarding my husband. At ito lang po yung alam kong paraan para hindi po ako makilala at ma-judge ng ibang tao. TJ Lindsay, I met my husband when we were in high school. Boy Scout siya, Girl Scout naman ako. Tapos nag-break din po kami. Until 2022, nagtagpo ulit ang landas naming dalawa. Niligawan niya ako, and then after 2 to 3 months, ay sinagot ko naman po siya. After 2 years naming nagsama, nagpakasal na po kami. Pero alam mo, DJ Lindsay, hindi ako nagkaroon ng peace of mind dahil sa ex ng asawa ko. 3 to 4 years din na naging sila. Wala naman pong kasalanan yung ex niya. Pero yung asawa ko, meron. Nung niligawan niya po ako, kinlaro niya sa akin na single siya. Nagkaroon siya ng long-time ex-girlfriend, pero that time ay wala na po sila. I made sure, DJ Lindsay, na hindi ako mai-involve sa kahit anong drama o issue sa buhay ng ibang tao. Siguro 3 buwan pa lang kami nun, nahuli ko sa cellphone niya na meron silang chat ng ex niya. Nanginig ako nun. Nag-sorry pa nga sa akin yung asawa ko eh. Sabi niya kasi hindi niya raw nabanggit sa akin. Sabi pa naman ng girl, akala daw niya may chance pa silang dalawa. Take note, nung time na yon na nahuli ko sila ay mahal ko
ang tawagan nila. Tawagan nila noong sila pa. And so, ang sabi ko sa sarili ko, that's it. Tama na to. Inintay ko siyang magising kasi gusto ko sana siyang kumprontahin, DJ Lindsay. Tapos hindi siya makasagot agad. Umiyak siya. At ang sabi niya, ako raw ang pipiliin niya. Nagmakaawa pa nga siya sa akin. Binlock, binura niya lahat ng tungkol sa ex niya na kahit hindi ko naman po inuutos. Parang nataranta siya. Kasi grabe na rin yung iyak ko nun eh. Nagpaliwanag naman siya sa akin at binigyan niya ako ng assurance. Ayoko naman kasing magmukhang nang agaw lamang ako. Ayokong isipin ng iba na sila pa pala. Tapos bigla akong umepal. Mga ganong bagay. Pero aminado naman ako na ako na yata ang may problema, DJ Lindsay. Kasi feeling ko na trauma ako. Napraning ako. Maganda ako. May trabaho ako. Alam kong kaya kong makipagsabayan kahit kanino. Pero ganun pala yun, no? Dahil sa trauma mo, dahil sa ginawa ng asawa ko, noong unang panahon pa, naging insecure na ako sa babaeng to. Naging insecure ako sa past niya kahit wala namang ginagawa. At opo, hanggang ngayon, ini-stalk ko pa rin yung babae. Pero hindi para gawan ng masama yung babae, ha? But I wanna make sure na okay lang siya. Kasi aaminin ko, DJ Lindsay, mali talaga yung ginawa ng asawa ko. Wala naman kasi silang proper closure. Kaya kung ako man, yung nasa posisyon ng babae, hindi ko rin naman yun matatanggap at hahabulin ko rin yung lalaki. Sa ngayon, I can see na happy naman po yung babae. At gusto ko na rin pong itigil ito. Gusto ko na pong itigil yung ginagawa ko. Ginagawa ko dun sa ex ng asawa ko. Alam ko hindi madali yung ginawa niya. Alam kong nasaktan siya dahil sa asawa ko. But I do hope that you already found peace and happiness within. Parang gusto ko ngang ipaliwanag sa kanya lahat-lahat ng nangyayari. Pero siguro sa akin na lang yun. Parang feeling ko ako lang yata yung hindi makatagpo ng peace and happiness. Kasi siguro hanggang ngayon, insecure pa rin ako sa ex ng asawa ko. DJ Lindsay, paano po ba tanggalin ang insecurities na ito? Nahihirapan na rin po ako. At gusto ko na pong mabuhay kami ng asawa ko ng maayos. Yung walang ibang iniisip, walang kahit anong drama. Please help me out. Muli, ako po si Fifi. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham.
morning sa iyo, Panggay. Ikaw na nakikinig ngayon. Nasa bahay ka man. Naglilinis ng bahay mo. Nakarelate ka ba? Pak. Sapul. Hindi maka-move on sa ex ba naman eh. Sapul na sapul ka dyan, ante. Oo. By the way, oras muna natin sa buong kapuluan. Check your time. 18 minutes makaraan po ang alas 9 ng umaga. It's 9:18 on the clock. And you are still tuned in sa istasyong same pero iba. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! O, diba, si Fifi ay kumakatawan sa ilang mga kababaihan. Sa ilang mga sisterettes natin dyan na hanggang ngayon insecure pa rin sa past ng kanilang mga bowa. Ano masasabi mo tungkol dito? Pero kasi valid naman yung reasons niya. Kasi nga wala namang proper closure yung kanyang asawa at saka yung ex niya. Na for 3 to 4 long years, alam mo yun, bigla na lang naghiwalay tapos bigla na lang naging sila nung kanyang asawa. Pero kasi sa huli, na kay Fifi ang halakhak. Diba? Siya ang nanalo sa patimpalak na ito. Patimpalak? Gusto mo yon? Pero comforting words na lang I guess for Fifi kasi hindi madaling solusyonan na yan yung insecurities mo. Wow! Ano bang masasabi mo tungkol dito sa problema ni Fifi? Kasal na sila pero hanggang ngayon talagang binabother pa rin siya, minumulto pa rin siya nung ex ng kanyang jowa. Kasi nga, alam mo yon 3 to 4 years sila na naging mag-on, tapos nahulihan niya pa ng message yung asawa niya. Akala ko ba ayusin pa natin to mga ganyan? Akala ko ba we'll make this work? Nahuli, pakako. Kita mo, ayan. Tapos, syempre, na-insecure ang ate mo. Tapos, nataranta naman si kuya mo. Inaayos naman ng lalaki yung kanilang marriage. Pero siguro talagang, pag na-trauma ka talaga, iba yung, iba yung impact sa buhay mo. Wow! Impacto kasi kayo. Ang sasabihin natin dito kay Fifi, let me know. I-message mo ako sa Facebook. We are live actually. Facebook.com/EnergyFM1067. Okay Hello kay Ate Lorna Catillo, kay Zaldi Valle, kay JV, kay Ludi, ayan, kay Rosemary Batika. And I would like to say hi sa ating mga kaibigan dyan sa Kenway. Kenway Paint and Body Repair Shop. Dyan sa Kainta. Lagi nakikinig sa atin yung mga yan at lagi sumasaklolo kapag may bangas ang pintura ng aking sasakyan. Kenway! Hello! Sir Lloyd, mabuhay ka. Mabasa tayo ng comments, mahal ko Pangga ako, baby ko ha. Sabi po dito ni Ree, Sender, why don't you try to talk to the ex-girlfriend and befriend her, diba? Like you said, mukhang masaya naman ang love life niya ngayon. Malay natin, pag nagkausap kayong dalawa, mawala pala yung insecurities mo about the girl. Sabi naman ni James, your emotions are valid, letter sender. I hope na mawala yung insecurity mo soon. Like what you mentioned, maganda ka, may maayos na trabaho, at kaya mo naman makipagsabayan. Liamado ka, kaya cheer up ka na dyan. Diba? Sabi naman ni Micaela Toralba, good morning DJ. Ang ganda ng story ni girl, ang pangit lang talaga ng palayaw niya, Fifi. Huwag tayo nakikialam sa palayaw, okay na yun. Iniisip ko nga kung ano ba, puputulin ko ba to o iibahin ko, ganyan. Pero wala it is what it is. Sabi dito, move on ka na girl. Alam sa una lang talaga mahirap pero habang patagal ng patagal, masasanay ka naman. Masayang mamuhay nang walang nagbabother sa'yo. O, diba? Thank you so much, Mikael. Sabi ni Arch, hello DJ Lindsay, listening to you on a cold SoCal day. Ano yon? Ano yung SoCal, my friend? Personal insecurities can get in the way of happy relationships or marriages. Fifi needs the reassurance from her husband para makampante siya. And she also has to work on building not just trust but faith in her husband. Totoo naman yan. Wow! May totoo yan na dapat magtulungan kayong dalawa. Kasi kung ikaw lang talaga yung nagbibuild or talagang nagre-repair ng kung ano mang merong, alam mo yung butas dyan sa relasyon ninyong dalawa, wala ring mangyayari. Mahirap yan. Baka magtago ka lang ng sama ng loob, diba? O yung pasimpleng inis sa asawa mo.
Na kapag nagpatong-patong yung maliliit na inis, bigla kang sumabog. Yun yung mga mahirap na setting eh. Southern California pala yun. O sige, ang sosyal mo kasi dyan. Classic talaga. Sabi dito ni John Chris, good morning DJ, bakit kasi nangingialam siya ng cellphone? Di sana hindi siya stress ngayon. Good point! Sabi naman po, pabati po kay TMKMS, ubos na ubos. Hello naman sa inyong lahat dyan. Oo nga, minsan alam mo, kapag naka-open yung cellphone ng asawa ninyo, ng jowa ninyo, utang na loob, ilak ninyo. Huwag nyo nang silipin pa. Hindi kayo ma-stress. Tsareng. Minsan kasi mahirap din yun yan pigilan kasi parang merong bumubulong sa'yo sa tenga mo na tingnan mo yung message, tingnan mo yung call logs, mga ganyan. Minsan kahit hindi ka naman talaga naiingle na tingnan o kaya pakialaman yung cellphone ng asawa mo o ng jowa mo. Parang may ganun eh. Wow! May pabulong. Pabulong! Sabi naman ni Leonardo Lapacan, nasa tahimik ka na girl, pinapagulo mo lang yung buhay mo. Babae talaga, isa yung pinagmumula ng away. Shoutout TJ Lindsay, nakikinig sa taxi ko. Hello naman. Wow! O sa lahat po ng mga taxi drivers, hello naman. O sa mga tulad po ni Kuya Leonardo Garcia Lapak, mabuhay ka. Ito naman, alam mo kung ako lang yung tatanungin mo, girl, ikaw ang nagwagi eh. Ikaw na yung pinakasalan. Ba't ba may lumilipad-lipad na naman dito sa... Ikaw na yung pinakasalan. Ibig sabihin, ikaw yung mahal. Sa'yo gusto ibigay yung commitment. Diba? At yung buhay ninyong dalawa ay talagang iisa na. Kumbaga, pinakasalan ka na eh. Nagpakasal na kayo. Nag-oo siya, nag-oo ka. O ano pang problema nating dalawa dyan? Diba? So feeling ko ikaw na mismo talaga yung kailangan magtanggal sa frame o sa limelight nitong ex. Kasi alam mo kahit ano namang gawin nila, ikaw ang legal wife. O, diba sabi nga nila, ako ang legal wife. Oo. Or more so, if really gusto mo ng clarity tungkol sa dyan sa nararamdaman mo, i-open up mo yan doon sa asawa mo. Sabihin mo sa kanya, mahal. O, ano ba tawagan ninyo? Mahal ko pala yung tawagan nila nung ex niya. Baby, alam mo, na-insecure ako sa ginawa mo. I'm so sorry, pero I have to let this out. Na-insecure ako sa ginawa mo kasi simula nung nahuli kita, hindi ko matanggal sa isip ko yung ex mo. Ganyan. Sinasabi ko to sa'yo, hindi para awayin ka ha. Sinasabi ko to sa'yo para lang sabihin talaga yung nararamdaman ko sa loob. Sa loob-loob ko. Hindi ko alam kung paano aayusin eh. Kaya please, tulungan mo ako. Ganon! Help me on this! Baby! Baby, help me! Arte. Wow! Hindi nga totoo, sabihin mo sa kanya na kailangan mo ng reinforcement, kailangan mo ng tulong. Kasi parang hindi mo siya kayang gawin mag-isa eh. Pero alam mo, bakla, ikaw lang talaga makakatulong sa sarili mo. Kasi kahit anong gawin ng asawa mo, kung hindi mo tutulungan yung sarili mo, walang mangyayari. Maiisip mo pa rin yung ex. Isipin mo na lang, bakla, di ba ang haba-haba ng hair mo? 3 to 4 years silang magka-on or mag-on, tapos ikaw yung pinakasalan? Real talk lang. Di ba ang haba ng hair mo doon? Oh, yun nga lang. Kasi mga lalaking to, dapat may closure kayo. Wow! Alam mo, kung hindi ka nabigyan ng closure, yung mere thing, yung fact na nagpakasal siya sa iba is closure itself na. Huwag na kayo maghabol sa mga babaeng iniwan. Pag alam niyong may jowa na, huwag na kayo maghanap pa ng closure. Wow! Yung pakikipagrelasyon niya sa iba, yung paglambing niya sa iba, yung pagsama niya sa iba ay closure na yon. Okay? Habol-habol pa kasi kaya natin ayusin to. Kailangan may closure tayo para matahimik ako. Tumahimik ka na lang, bakla. Hindi pa gusto mo, sinasampal pa sa mukha mo yung katotohanan na hindi na ikaw yung gusto. Na may pinalit na sa yung iba, di ba? Gusto mo talaga ganyan eh. Ay, hello muna kay Joreb Mateo. Pa-shoutout naman po kay Jojo. Sana matuloy yung... Ano daw yun? Ayokong basahin. Baka mawalan ako ng trabaho. Okay sabi ni Leia Sim, meron talagang babaero. Dapat ibalik ang death penalty para sa mga babaero, DJ Lindsay. Huy! Diba? Sabi ni Patrick Santos, kalmahin mo DJ Lindsay. Ay, kakalma tayo. So yun lang yung masasabi ko. Ikaw na yung asawa, tulungan mo yung sarili mo, tulungan mo yung relasyon ninyo. Magpatulong ka rin doon sa asawa mo para maging maayos ang lahat. Okay? Kasi hindi naman tayo perfect, hindi tayo superhero. Diba? There will be imperfect times, there will be your weaknesses, pero
Ang magmamatter dyan is kailangan mong gawa ng paraan, kailangan mong simulan, at kailangan alam mo kung ano yung gusto mong mangyari. Dapat may goal ka. Okay naman tayo dyan. Oras natin 9:28. Nagmamagandang umaga. Here is Eric Santos. The song Hindi Ko Kaya. Magpakadrama tayo dito. Mag-walling ka dyan kung gusto mo. Tumambling ka habang umiiyak, be. Enjoy! Tutok lang.